Parang hindi makapaniwala ang parents ko nang aminin kong nagkaanak ako. At ngayon ay halos mangiyak-ngiyak si Mommy habang nakatingin sa kambal. Buhat ni Daddy si Rapo at buhat naman ni Monica si Ram na tawa ng tawa habang pinupugpog ng kapatid ko ng halik. Anak naman, paano mo nagawa sa amin ito? Bakit ka naglihim? Ganun na ba kami kawalang kwenta ng daddy mo para sa'yo? Ni hindi mo man lang sinabi sa amin na may apo na pala kami. Hindi naman sa ganun, Mom. Masyado lang magulo ang isip ko nung mga panahong yun. I'm sorry. Huwag mo nang pag-alitan ang anak mo, ang mahalaga ay nakita natin ang apo natin. Ikaw talaga, masyado kang dramatic. Isa ka pa, hindi ako dramatic. Nagtatampo lang ako dyan sa anak mo. Hay nako, Mom, masyado ka namang emosyonal. Ginagawa mong malungkot ang masayang sandali. Huwag ka nang magtampo, darling. Anong magagawa natin, nangyari na. Tanggapin na lang natin para masaya. Alora, kailan mo balak sabihin kay Steven ang tungkol dito? Hindi ka ba naaawa sa kanya, anak? Kahit sabihin nating hiwalay na kayong dalawa ay hindi pa rin natin maitatanggi na siya ang ama ng mga bata. Actually, I don't know how to face Steven. It's been 2 years pero hindi ko pa rin makalimutan ang tungkol sa kanilang dalawa ni Mirasol. Ang kataksilan nilang dalawa, the reason why I left him. But still, he is the father of my kids, kaya dapat pa rin niyang malaman. Sasabihin ko rin naman sa kanya, Mom. I need to rest, Mom. Kayo na muna ang bahala sa kambal. Kahit papaano ay parang nabawasan ang takot sa dibdib ko ngayong nasabi ko na sa parents ko ang tungkol sa kambal. Nakakagaan sa pakiramdam. Si Mommy ang nag-asikaso sa kambal at sa kwarto din nila ni Daddy ito pinatulog. Talagang tuwang-tuwa ang parents ko sa mga anak ko. Kinabukasan ay nagising ako sa tawag ni Renz at sinabi nito na nakarating na ito sa kanilang probinsya, at si Marnel naman ay tingin ko nasa hotel pa rin. Dad, nasaan sina Mommy at mga anak ko? Ipinasyal ng Mommy mo ang kambal kasama si Monica, at baka mamaya pang hapon ang uwi ng mga yon. Go back to your room and wear a nice dress, pupunta tayo sa birthday ng kaibigan ko. Kailangan ko pa bang sumama, Dad? Alam mo naman, wala akong hilig sa mga party ng mga businessman na tulad nyo, ang boring kaya at nakaka-out of place. I know, sweetie, saglit lang naman yun, maybe 5 minutes or 10, uuwi din tayo. Maawa ka na naman sa daddy, walang kasama. Yes Dad, sige. Thanks, sweetie. Isang simpleng off-shoulder yellow dress lang ang napili kong suotin at hindi na ako nag-abala pang ayusin ang buhok ko. Makalipas ang ilang minuto ay inihinto na ni Dad ang pagmamaneho. What are we doing here, Dad? Bakit tayo narito? Birthday ng Tito Arman mo ngayon at dito gaganapin sa hotel na ito. Kaya tayo narito ay para bumati sa kanya and para makausap mo si Steven. Iniisip ko kung ano ang magiging reaksyon ng lalaking yun kapag nalaman niyang may anak kami at nilihim ko sa kanya. Bahala na kung magalit siya, kasalanan din naman niya. Marami ng mga bisita at karamihan ay mga foreigner na tingin ko ay mga business partner ng pamilya. Inilibot ko ang paningin sa paligid pero hindi ko makita ang hinahanap ng mga mata ko. I think he's not here. Nang makita ako ni Tita Corazon ay nagmamadaling lumapit sa akin habang malapad ang ngiti sa lobby. Alora, hiha, narito ka pala. Magandang tanghali po, Tita. Narito kanina ang anak kong si Steven, nagkita na ba kayong dalawa, hiha? Hindi pa po Tita, hiha, alam kong wala na kayong dalawa ng anak ko. Pero magkaibigan pa rin naman kayo, hindi ba? Kaya sana huwag kayong magkailangan kapag nagkita kayo. Sigurado akong matutuwa si Steven kapag nakita ka, and I'm sure na miss ka na noon ng sobra. 2 taon na ang lumipas pero nasasaktan pa rin ako tuwing naalala ang ginawa nilang dalawa ni Mirasol, pakiramdam ko ay parang kahapon lang nangyari ang mga yon. Oh, andito na si Steven. Biglang bumilis ang pintig ng puso ko sa narinig. What should I do? Son, come here. Dahan-dahan akong lumingon sa aking likuran. At agad na nagtama ang paningin namin ng lalaking nakasuot ng black tuxedo.
Walang pinagbago ang kanyang hitsura, ganun pa rin, gwapo. Yung hairstyle niya lang ata ang may ipinagbago, kung ang dating gupit niya ay pang good boy. Ngayon naman ay parang pang bad boy, pero hindi maipagkakailang bumagay ito sa kanya. Mas lalo siyang gamwapo sa kanyang new hairstyle. Nagkatitigan kaming dalawa na para bang walang ibang tao sa paligid namin kundi kami lang. Hanggang sa unti-unti siyang naglakad palapit sa akin. At nang sandaling nakalapit na siya ay hindi ko inaasahan ang paghila niya sa braso ko, kasabay nun ay ang mahigpit niyang pagyakap sa akin na para bang ayaw na akong pakawalan. I don't know what to say or do. Nanatili lang akong nakatayo habang yakap niya ng mahigpit, ni hindi ako gumanti ng yakap sa kanya. Nang tumikim si tita ay saka lang siyang bumitaw ng yakap sa akin. Ang tagal naming hindi nagkita ng best friend ko. Dapat sinabi mo sa akin ang pag-uwi mo, di sana nasundo kita sa airport. I miss you, my best friend. Namiss ko na ang Monterey kong kaibigan. So kumusta naman ang buhay sa Amerika? Magkwento ka naman. Seriously, kaibigan talaga, hindi ko inaasahan ito. Yung reaksyon niya ay hindi reaksyon ng mag-ex, kundi reaksyon ng matalik na magkaibigan na matagal nang hindi nagkita. Hoy, natulala ka na. Ganun na ba ako kagwapo at natulala ka na sa mukha ko? Hindi ako pwedeng magpaapekto, kaya ko ito. Kung magaling siyang umarte, pues magaling din ako. Oh, paano ba yan? May one ko na kayong dalawa, pagpapalam ni Tita Corazon na nakalimutan kong nasa tabi ko pa pala, pero mabilis na itong umalis at iniwan kaming dalawa. So, kumusta ang buhay? Ayos lang naman. Ikaw ba may asawa na? Nabigla ako sa tanong na lumabas sa bibig ko, babawin ko sana kaso nasabi ko na at narinig na niya. Well, what do you think? Wala naman akong pake kung may asawa ka na o wala. Dapat hindi mo na tinanong kung wala ka naman palang pake, my dear best friend. Kailangan ko nga palang sabihin sa kanya ang tungkol sa kambal. Paglingon ko ay agad kong nakita ang isang waitress na buhat ang isang batang babae na sa tingin ko ay mga 6 na buwan pa lang ang edad. Naglakad si Steven palapit dito at kinuha mula sa waitress ang bata bago naglakad pabalik sa mesa. Hoy baby, tingnan mo siya, best friend ko siya. Alora ang pangalan niya. Say hi to tita, baby. May anak ka na. Oh my goodness. Narito na pala ang cute kong apo. May anak na siya. Parang biglang umurong ang dila ko, at biglang sumikip ang dibdib ko para sa kambal. No, hindi ito maaari. Ayokong manlimos sila ng atensyon sa kanilang ama, ayokong makihati sila ng pagmamahal. Ang sakit tanggapin. Ibig sabihin ay pinanindigan niya talaga ang pagtataksil nilang dalawa ni Mirasol. Talagang nagkaanak na sila. Alora, okay ka lang. I think I need to go. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako ay napatigil ako dahil sa kamay na humawak sa braso ko. Paglingon ko ay ang mukha ni Steven ang bumungad sa akin. Ihahatid na kita sa inyo. Mabilis kong binawi mula sa kanya ang braso ko. No thanks, kaya ko naman umuwi mag-isa. Magta-taxi na lang ako. Si Tito ang may sabi na ihatid daw kita sa inyo. Ang sabi ni Tito ay may sasabihin ka daw sa akin, totoo ba yun, Alora? Hindi mo na ako kailangan pang ihatid dahil wala pa naman akong balak umuwi. Ang totoo ay pupunta pa ako sa boyfriend ko. May boyfriend ka na? Oo, bakit? Akala mo ba ikaw lang? Actually, magpapakasal na kaming dalawa next month kapag nakabalik na kami ng Amerika. Sorry ha, hindi kita pwedeng imbitahan sa kasal ko. Baka malasin ang pagsasama namin kapag nagkaroon ng isang cheater na guest. No, hindi ako pwedeng magmukhang kawawa sa harap niya, ano ngayon kung may anak na siya sa ibang babae. Kaya ko namang buhayin ang kambal kahit wala siya. What do you mean about cheater? Ako ba ang tinutukoy mo, Alora? Talagang tinanong pa niya, alam naman niya sa sarili niya. Katunayan nagkaanak na siya sa babae niya. Itanong mo sa bato para malaman mo. Pagdating ko sa lobby ay muli akong napahinto nang muli na namang may humawak sa braso ko. Bitiwan mo nga ako, hindi ko mapigil ang sigaw, pero agad akong natigilan nang makitang si Marnel pala ang humawak sa akin.
Ano ka ba naman, Alora? Bakit ka ba sumisigaw? I'm sorry, Marnel. Akala ko, hindi ko na naituloy ang dapat kong sabihin nang makita si Steven na nakatayo sa di kalayuan habang nakatingin sa akin. Agad akong nag-iwas ng tingin dito at ngumiti kay Marnel bago iniyakap ang isa kong braso sa baywang nito. Ano bang ginagawa mo, Alora? Magpakalalaki ka ngayon. Huwag kang pabading-bading, nakatingin dito ang ex-husband ko ngayon. Please, Marnel, help me. Bulong ko sa tainga ni Marnel na agad na nanlaki ang mata nang marinig ang sinabi ko. What? Seryoso ka ba? Anong dapat kong gawin kung ganon? Pabalik na bulong ni Marnel sakin. Para tuloy kaming magsyota na naglalandian sa lobby. Hindi naman halata ang pagkabading ni Marnel dahil nililihim niya sa lahat at kami lang ni Renz ang nakakaalam. Basta magpakalalaki ka lang. Ipapakilala kita. Agad kong hinila si Marnel sa baywang. Kahit nagtataka ang mukha ni Marnel ay hindi na ito yumangal pa. Hi my best friend. This is Marnel, my fiancé. Hi bro. I'm Marnel. Nice to meet you. I'm sorry but I think I need to go back. I'm a busy man. Ni hindi man lang tinanggap ang nakalahad na kamay ni Marnel. Wow! Hindi ko alam na napakagwapo pala ng ex-husband mo, at ang cool niya kahit may pagkabastos. Pagkapasok namin sa room ay agad akong nahiga sa kama. Nasabi mo na ba sa kanya ang tungkol sa kambal? Tanong ni Marnel na naupo sa kama. Alora, okay ka lang? Hoy! Bakit ka ba hindi sumasagot? Tulog ka na ba? Alora, umiiyak ka ba? Gulat na sambit ni Gary nang makita ang mata ko na hilam na ng luha. Nang makita ko ang isang bote ng wine na nakalagay sa bedside table ay agad ko itong kinuha at binuksan bago ininom. My God! Alora, parang biglang umikot ang paningin ko nang mainom ko ang kalahating bote ng wine. Ano bang problema mo? Kanina umiyak ka, tapos ngayon naman ay nagpakalasing ka. Hayaan mo na ako, Marnel. Kailangan ko ng pampalakas loob ngayon. I need this wine para magkaroon ako ng lakas ng loob na harapin siya mamaya. Gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya ako pinagtaksilan 2 years ago. Gusto kong itanong sa kanya lahat. Bakit ba ako naiiyak kung nagkaroon na siya ng anak sa iba? Hiwalay na rin naman kami, kaya hindi ako dapat naaapektuhan ng ganito. Dahil sa ininom kong wine ay hindi ko na namalayan na nakaidlip na pala ako habang nakahiga sa kama. Naalimpungatan lang ako dahil sa tunog ng telepono. Room 204 speaking. Rinig kong sagot ni Marnel. Ano? Aba hindi pwede yun. Nagbayad ako. Pero bakit? That's impossible. O bakit? Anong problema? Tamad kong tanong at iminulat ng konti ang aking mata. Nakakainis. Anong klaseng hotel ba ito? Aba, pinapaalis ba naman ako ngayon dito? Tumawag yung staff ng hotel at sinabing ibabalik na nila ang pera na binayad ko sa room na ito. Umalis na daw ako ngayon din at maghanap ng ibang hotel. Kumunat ang noo ko. Ha? Bakit daw? Anong dahilan? I don't know, Alora. Fully booked na daw. Aba paano nangyari yun? Gosh! Anong klaseng hotel ba? Hindi pa natapos ni Marnel ang pagsasalita nang may sunod-sunod na kumatok sa pinto. Naglakad si Marnel at pinagbuksan ang taong kumatok. Sir, kailangan niyo na pong umalis sa kwarto na ito ngayon din. Nagbayad naman ako ng tama Bakit niyo ako pinapaalis dito? Oo nga naman, miss. Ano bang problema niyo at bakit niyo pinapaalis ang kaibigan ko? Pasensya na po, sumusunod lang kami sa utos ng boss namin, kaya kung maaari ay umalis na po kayo sa room na ito ngayon din. Agad na nagsalubong ang kilay ko. Boss mo ang nag-utos. Opo, kapag daw hindi kayo umalis within 3 minutes ay tatawag na ako ng security guard para palabasan kayo ng room na ito. Seriously, paano na yan, Alora? Hindi kaya dahil sayo kaya ako pinapaalis. Baka napag-initan ako ng ex mo. That's impossible. Nasaan ba ang boss mo? Nasa opisina niya po, ma'am. Akong bahala, Marnel. Kakausapin ko siya. Ma'am, saan po kayo pupunta? Hindi po kayo pwedeng magreklamo sa boss namin. Umalis na lang po kayo.
Hindi ko ito pinansin at diretsyong lakad lang ako hanggang sa nakarating ako sa harap ng nakasaradong pinto ng opisina. Akmang hahawakan ko na ang doorknob para sana buksan nang biglang pinigilan ng babae ang kamay ko. Ma'am, bawal po kayong manggulo sa boss namin. Umalis na po kayo kung ayaw niyong tatawag ako ng security guard at ipakaladkad kayo palabas ng hotel na ito. Ako, ipapakaladkad mo. Pues, ipakaladkad mo. Wala akong pake. Hindi ko mapigil ang sigaw na kinasama ng tingin nito sa akin. Dahil sa lakas ng boses ko ay agad na bumukas ang nakasaradong pinto na kinabilang ng tingin ko. Sige na, ako na ang bahala sa kanya, pasok ka. Ikaw, Steven, hindi ba parang sumusobra ka naman ata? Why? Bakit ako sumobra, my best friend? He used his innocent voice. Sabihin mo nga, bakit mo pinapaalis si Marnell sa room niya? Ano bang problema mo, ha? Nagseselos ka ba? Tinatanong mo sakin kung nagseselos ako. Seryoso ka ba sa tanong mo na yan? Bigyan mo nga ako ng rason kung bakit mo nasabi na nagseselos ako, kaibigan. Hindi ko na napigilan ang paglunok ko at napakurap-kurap dahil sa lapit ng kanyang mukha sa akin. Para tuloy akong nadudulang sa kakatingin sa kanya. Lumayo ka nga sakin. Kung narito ka para sa fiancé mo, sorry ka na lang dahil kailangan niya talagang umalis dito sa hotel ko. Marami pa naman ibang hotel, maghanap na lang siya ng iba. So, ibig sabihin siya nga talaga ang nag-utos na paalisan dito sa hotel si Marnell. Ano kaya ang problema ng lalaking ito? Pero 2 gabi na siyang naka-check-in dito tapos paaalisin mo ng ganun na lang. Sabihin mo nga, ano ba ang dahilan mo at pinapaalis mo ang fiancé ko? You're not my business partner, kaya di ko na kailangan pang sabihin sa'yo ang dahilan kung bakit ko kailangang paalisan ang fiancé mo dito sa hotel. Sabihin mo nga, Alora, nagseselos ka ba kaya mo ito ginagawa? At bakit naman ako magseselos? Talagang piniloso po niya pa ako. Ang yabang ng dating niya. Hoy, ikaw, nanadya ka ba, ha? Bakit mo pinapaalis si Marnell dito sa hotel mo? Hindi ka ba nakukonsensya sa ginagawa mong pagpapaalis sa taong wala namang kasalanan? Alam mo, Alora, matalik tayong magkaibigan, pero labas ka na sa trabaho ko. Alam mo naman siguro ang salitang, trabaho lang at walang personalan. Oo, anong kinalaman nun sa pagpapaalis mo sa fiancé ko? Hindi ba parang pinapatamaan mo na ang sarili mo niyan? Personalan na yung ginagawa mo, Alora. Kung nagserselos ka, huwag mong idamay si Marnell. Kanina ko pa talaga napapansin ang pagsabi mo nang nagseselos ako, Alora. Tatanungin nga kita, anong dahilan ko para magsiyos? Kanino ako nagsisiyos? Sa'yo ba? Oo, baka kasi may feelings ka ra sakin hanggang ngayon. Kaya pinagseselosan mo si Marnell sa pamamagitan ng pagpapaalis dito sa hotel mo. Tama ba ako? Lumabas ka na, Alora. Hindi na magbabago ang desisyon ko. Isipin mo ang gusto mong isipin, wala akong pake. Napaka-arrogant mo talaga, Alora. Hindi ka lang taksil, kundi mayabang ka pa. Mayabang na taksil. Babero. Akmang pipihitin ko pa lang ang doorknob nang biglang may humablat sa braso ko at isinandal ako sa pader. Sinong babero ang tinutukoy mo, Alora? Ako ba? Sino pa ba? Tayong dalawa lang naman ang nandito. Hindi ka lang pala babero, slow ka pa. Kawawa lang ang magiging anak mo sa'yo kung sakali, nagkaroon sila ng taksil na ama. Napabuga siya sa hangin at inis na binitiwan ang braso ko bago inilapit ang mukha sa akin at inamoy-amoy ako. Anong ginagawa mo? You're drunk. Kaya pala kung ano-ano na ang lumalabas dyan sa bibig mo, Alora. Live now. Baka hindi ako makapagtimpi at kung ano pang magawa ko sa'yo. Kaya habang nakakapagtimpi pa ako, mas mabuti pang umalis ka na, mahal kong kaibigan. Talagang hindi mo itinanggi na babero ka at taksil. Wow, ikaw na talaga, Steven. Ang kapal ng mukha mo. Ang sarap mong tirisin. Masakit na sa tainga ang mga salita mo, Alora. Live now. Ayokong makipag-usap sa lasing. Talagang hindi niya man lang itinanggi ang pagiging taksil niya.
Siguro tama lang na hindi niya na malaman pa ang tungkol sa kambal dahil talagang nakakainis na siya. Pagdating ko sa bahay ay si Mommy agad ang nakita kong nakaupo sa sofa katabi ni Daddy habang nanunod ng TV. Hindi ko alam na nakauwi na pala si Dad. Oh, ba't ngayon ka lang? May pinuntahan pa ako, Dad. Ang kambal nasaan? Naroon sa kwarto ng kapatid mo at baka tulog na. Magbihis ka na doon para makapag-dinner na tayo, pabantayan mo muna sa mga katulong ang kambal at baka umiyak kapag nagising ng walang katabi. Tumango lang ako kay Mommy bago umakyat ng kwarto ko at nagbihis. Anak, nasabi mo na ba kay Steven ang tungkol sa anak nyo? Hindi pa po, Dad. Why? Dahil may anak na siya sa iba at ayokong makihati ang mga anak ko ng pagmamahal at atensyon sa kanya. Bakit mo hindi pa sinabi sa kanya? Paano ko sasabihin sa kanya? Napaka-arrogant niya, Dad. My God! Ang yabang. Natutuyo ang dugo ko sa kanya. Oo nga pala, Alora. Umamin ka nga, may boyfriend ka na ba? Wala, Dad. Bakit mo natanong? Wala naman, curious lang ako. Nga pala, bukas ay may business trip ako at baka sa 1 linggo pa ang balik ko. Pwede akong sumama, Dad? Yeah. Sure. Agahan mo lang ang gising, Monica. Pagkagising ko kinabukasan ay si Mommy na lang ang naabutan kong nakaupo sa sofa habang pinapanood ang kambal na naglalaro ng mga laruan na kanilang nabili. Mom, may pupuntahan po ba kayo? Oo naisip kong magbakasyon muna ngayon habang nasa business trip ang dad mo at ang kapatid mo. Pasensya ka na at kailangan ko muna kayong iwan ng mga apo ko pansamantala. At oo nga pala, wala ang mga katulong natin ngayon, umuwi sa kanilang probinsya at baka next week pa ang balik. What? Paano yun, Mom? Don't tell me na kami lang ng mga anak ko ang may iwan dito sa bahay. Oo pero don't worry, may makakasama ka naman habang wala kami. At sino naman ang makakasama ko, Mom? Bakit naman kasi niyo pinaalis ang mga katulong? Dapat nagtira man lang sana kayo kahit isa. Sige na, maiwan ko na muna kayo mga apo ko, bye muna. Aalis muna ang lola. Hindi ko alam kung sino ang sinasabi ni Mommy na makakasama ko, sana lang ay marunong itong magluto para hindi ko na kailangan pang lumabas o umorder para lang may makain. Napasilip ako sa kambal na tahimik na naglalaro sa likod ng sofa na kinauupuan ko. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Ang cute nilang pagmasdan. Good morning. Mabilis akong napaharap nang marinig ang pamilyar na boses, si Steven na nakatayo sa pinto habang may hawak na box ng cake. Bakit ka nandito? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Pinapunta ako dito ni tita, sabi niya ay may importante ka daw sasabihin sa akin. Ibig sabihin ay si Steven ang tinutukoy nito na makakasama ko. Parang bigla akong kinilabutan. Itinaas ni Steven ang hawak na box. May dala akong cake para sa'yo. Ang lakas talaga ng loob niyang ngumiti na parang walang kasalanan. The cheater. Para akong nataranta at pasimpleng sinulyapan ang kambal. Naglalaro pa rin sa likod ng sofa, at sigurado akong kapag tumayo ito ay makikita ng kanilang ama. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit. Why? Umalis ka na ngayon din. Mabilis akong tumakbo papunta sa kanya at agad siyang hinila sa braso. Hey, what's wrong, Alora? Bakit ka namumutla? May sakit ka ba? Umalis ka na, please. Ano ba talaga ang problema mo, Alora? Ang sabi ni tita ay pumunta daw ako dito dahil may importante kang sasabihin sa akin, tapos ngayon pinapaalis mo na ako agad. Naka-drugs ka ba? Talagang doon pa siya naupo sa sofa kung saan naglalaro ang kambal sa likuran. Oh, para ka ng natuklo ng ahas dyan. Ayos ka lang ba talaga, Alora? Magiging okay lang ako kapag umalis ka na. Hindi ko na natuloy ang dapat kong sabihin nang bigla na lang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang sabay na pagtayo ng kambal habang hawak ang kanilang laruan. Nagsalubong naman ang makapal na kilay ni Steven nang makita ang reaksyon ko. Akmang liw-inggan na ito sa kanyang likuran ng patakbo akong lumapit at pamatong sa kanya. Pansin ko ang pag-awang ng lobby ni Steven na agad na nahiga sa sofa dahil sa ginawa ko.
Kailangan ko na talagang sabihin sa kanya ang tungkol sa kambal bago niya pa ako maunahan. Wala na akong choice kundi sabihin sa kanya, dahil isang lingon niya sa kanyang likuran ay sigurado akong malalaman na niya kahit hindi ko sabihin. Alora, ramdam ko na parang may matigas na bagay na tumutusok sa may tiyan ko, at hindi naman ako tanga para hindi malaman kung ano yun. Ang manyap mo talaga, anong oras ka ba aalis sa ibabaw ko? Hindi pa ako nakakasagot nang bigla na lang itinaas ni Rapo ang Barbie doll at pinukpok sa ulo ng kanyang ama na kinalaki ng mga mata ko. Hindi. Ouch! What is that? Gulat na bulalas ni Steven na napahawak sa sariling ulo at akmang liw-inga nang bigla kong hinawakan ang kanyang mukha. May sasabihin ako sa'yo, Steven. Makinig ka muna sa akin bago ka lumingon sa likuran mo. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Sino ba kasi ang pumukpok sa ulo ko? May tao ba sa likuran ko, Alora? Oo, Steven. May anak. Nabitin ang sasabihin ko at muling nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kambal na sabay na itinaas ang hawak na laruan at sabay ulit na ipinukpok sa ulo ni Steven. Kasabay ng sunod-sunod na pagpukpok ng kambal sa ulo ng kanilang ama ay ang pagsabi nito ng "Yay yay yay." Hindi ko na napigilan pa ang ulo ni Steven dahil mabilis na nitong binagklas ang kamay ko at lumingon sa kanyang likuran. Kasabay ng paglingon ni Steven sa kanyang likuran ay ang malakas na paghalakhak ni Rapo at Ram, at ang pagtawag nito ng "Daddy." Daddy, tuwang-tuwang sambit ng kambal nang makita ang mukha ng kanilang ama. Tuluyan nang nanggatag ang mga tuhod ko, lalo na nang makita ang gulat sa mukha ni Steven nang makita ang dalawang bata.